Yes, what's up mga kabars? This is Ace again. Welcome back to my vlog. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel, you can click subscribe and click the tiny bell down below para updated ka sa aking mga videos. Okay, so ito na nga. I would like to shout out my co-members ng Kabarots. Si JP, si Maymay, si CJ, si Jello, si Ian, at si Rovan. Ayan, kamusta kayo guys? Kamusta kayo dyan? At yung mga Kabarots natin na nanonood, mga Kabarots member natin na nanonood, at mga Kabarots pa na darating. Welcome you guys, welcome kayo sa aking channel. So ayan, nandito tayo sa amin, malapit lang dito sa amin, sa bahay, dito sa ilog, dito sa Kabaritan. Dito ko lang kayang mag-shoot dahil baka masisita tayo dun sa bayan. Sunday, so Easter Sunday ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ayan. This is my first time. Corny sa ibang tao, ewan ko kung corny sa inyo. Okay, honestly, I am a Christian ako. Then matagal akong nawala sa church, pero ngayon binabalik ko ulit. Sana makabalik din ako. I am music ministry. I'm one of the music ministry and I know how to play piano at saka worship leader din ako. So napansin ko itong crisis na to, itong COVID-19 na to, marami nangyayari. So basically hindi na normal. May sunog, una nung itong si Mount Taal. Ayan. Tama ba? Basta ayun, merong volcano reaction, ayan, mga sunog, meron ding mga crisis din dun sa government, poverties, ngayon pandemic na COVID-19, which is actually lahat, walang mayaman, walang mahirap na apektado, lahat tayo. So now ngayong COVID-19, gusto ko lang sana na mag-share sa inyo ng Bible verses. Nakalimutan ko yung mga Bible verses ko na noon, pero kahit papaano naman may mga natira sa akin na Bible verse, pero hindi ko nakabisado yung totally verse niya, kaya kinuha ko doon sa Bible, pero alam ko yung mga chapters at saka yung mga books and verses. Hindi ko na nakabisado yung buong statement niya, kaya tumingin ako doon sa Bible. So now, sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 12 verse 19, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So ayan, pag tayo mawawala ng pag-asa, kasi yung kapangyarihan ng Panginoon ay napakalakas. Para sa kahinaan natin, nandyan pa rin siya para sa atin. Marami na nangyayari mga frontliners natin nandiyan nagpapakahirap, buong buhay nila tinataya nila para sa atin. Yung pandemic na ito na sakit, walang nakakaalam kung meron na sa'yo, infected ka na o hindi. Maya't maya lalabas na lang yung symptoms, kaya napakahirap. And ayan, so yun na nga, ready siya. Actually, he is powerful. Walang sino man ang makakahigit sa kanya. Ayan. Ngayon na crisis natin, alam natin na kayang-kaya natin ito. Hindi ito binigay ng Panginoon. Binigay ito ng kaaway. Kasi alam na ang kaaway kasi laging nandyan lang eh. Kung saan lang siya napapadpad, kung saan lang siya pumupunta, at naging temptation siya. So itong si pandemic, si COVID, isa itong crisis which is lahat, buong mundo nakakaranas. So gawa rin to ng kaaway. At alam ng Panginoon
at alam na alam niya kung paano natin ito masosolve. At sa tulong niya, syempre, kung hindi tayo hihingi sa kanya ng tulong, sabi nga ni God na kung sino kakatok sa akin ay pagbubuksan ko, kung sino tatawag sa pangalan ko ay lalapitan ko. Ayan. Syempre hindi naman lalapit si God sa atin kapag hindi tayo kumatok sa kanya, kaya humingi ng tulong sa kanya. So sinasabi ko na nga, ito, the best medicine and the best powerful medicine is prayer. Very helpful po ang prayer. Napaka treasure na ito. Actually ginagawa ko ito, kinakausap ko yung corny siya kasi comedian din ako. Oo, corny siya, corny talaga pagka iniisip. Pero try to think deeper. Ang ginagawa ko lagi pagka every night naman before ako matulog, pagkatapos kong gumawa ng vlog, edit, ganyan, o kaya kapag hindi pa ako inaantok, I always talk to God. Bakit ganon? Bakit ganito? Mahirap questionin ang Panginoon. Ang questionin mo na yung sarili mo kung anong ginagawa mo at humingi ka sa Kanya ng tulong at magpasalamat ka everyday. Lahat ng binibigay niya, lahat ng tulong na binibigay niya, unexpected. Actually sa akin, everyday, pagkagising ko, bago ko matulog, nagpapasalamat ko sa Kanya kasi hindi ko hawak ang buhay ko. Kaya mga youth na kagaya ko, makagaya ko na youth, lagi tayo manalangin, humingi tayo ng thank you sa Kanya, humingi tayo ng tawad. Napakasimpleng bagay, pero naririnig niya tayo. God is not sleeping, He's always awake for us. Hindi niya tayo pinapabayaan. Sabi ko na, napakasama ko na lang na tao na kapag yung tumutulong sa akin o kaya yung nagmamahal sa akin ay niluloko ko. Ayun, ganun din. Ang Panginoon nagmamahal sa atin. Tapos lulukoy na lang natin ang Panginoon. Humingi tayo ng pasalamat. Humingi tayo ng pasensya. Mag-sorry tayo kapag may ginawa tayong mali. Kasi prayer is very powerful. Yun ang sabi ko na. Sabi rin yan ni Pastor Baagen. Shout out po pala kay Pastor Baagen. Maraming salamat Pastor, kaya Pastora Sandra. Sila yung mga nagturo sa akin itong mga salitang ito. Ayan. And then sabi pa dun sa Matthew 11 verse 28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you the rest." Ito na yung sinasabi ko. Lumapit lang tayo sa Kanya, humingi ng kailangan natin, humingi ng patawad sa Kanya kung ano ba yung mga nagawa nating kasalanan. God is forgiving. God is kind. God is lahat nasa Kanya. Sabi ko nga, bago ko pa naging idol yung mga artista, naging idol ko muna si God. Kasi lahat sa Kanya Mga artista, hindi magkakaroon ng ganyang karangyang buhay, hindi kayo magkakaroon ng ganyang karir kung hindi dahil din sa Kanya. And I know that more on artist ngayon, mga Christian na. Regine Velasquez, Casey Tandingan, Ogie Alcacid, Coco Martin. Marami pa sila. Hindi mo lang sila nakikita doon sa media. Pero nakikita mo sa mga nila, Twitter nila, ganyan, sa mga accounts nila, Tumblr, sa Instagram. They are praying talaga. So, ayun nga, sinasabi ko sa Matthew 11 verse 28 na kung sino lalapit sa Panginoon, kung sino kakatok sa Kanya, siya yung pagbubuksan niya. So, ang pagkatok na yun ay yung prayer.
ayun lang. Yun lang sinasabi dito sa Matthew 11 verse 28. Ano na lang, bigay mo na lang sa kanya lahat. Napakadaling gawin. Kasi sa akin guys, lahat ng ginagawa ko, bago ko gawin yung isang bagay, I try my best to pray. I try my best to ask kung ano ba talaga yung will niya. Hindi ko ginagawang isang bagay nang wala naman siyang will. Hindi ko ginagawang isang bagay na pinipilit ko. Ang sa akin, sabi ko sana kagaya nito sa bahay. Sabi ko noon kasi Christian ako noon talaga, na sobrang Christian ko talaga. Hindi mo ako maawat sa pagpunta ng church kahit papagalitan mo ako. No. Sabi pa nila sa akin, bumibang ka na lang, mag-beach na lang tayo. In that 7 days that God's made, yung isang araw lang sa isang linggo, may bigay mo lang para sa Kanya. Magaling ko magsalita, no? Wala naman ako lagi sa church, but I will try my best para bumalik doon sa church. After this COVID, gagawin ko yan. Kasi ang dami na nangyayari dito sa mundo. Hindi mo na alam kung sino yung totoong tao, kung ano yung dapat mong gawin, kung sino yung susundin mo, kung ano dapat mong gawin, kung ano dapat mong unahin mo. Diba? All of us are busy. All of us are working. All of us are in school. All of us are trying to go out with friends, jamming with friends. Yung isang araw para sa Kanya, wala na. Ito sa akin, based on myself, kasi Christian ako. Ganun ako dati. Na walang araw sa 7 days na yon, walang isang araw na liliban akong pupunta ng church na pasalamat sa Kanya. And then I do a testimony. Nagpapasalamat ako sa mga ginawa niya sa buhay namin, sa family ko. Ayun. Yung pagpapasalamat sa Panginoon sa harap-harapan ng tao, harap-harapan ng madla, hindi yun nakakahiya, guys. I tell you, hindi yun nakakahiya. Actually, it will motivate anyone kapag ka nagpasalamat ka harap-harapan ng maraming tao. Pero wag mong pepekihin yung sarili mo. Wag kung ano-ano sinasabi mo sa testimony mo sa Panginoon. Yun lang yung based on 1 week. 1 week. Sa 1 week na yun, nung ginawa niyang yun, pasalamat ka kung meron. Everyday na lang, di ba? It is a miracle na nagigising ka ng umaga, hindi mo alam all of these days, di ba? Pwede ka niyang hindi nagisingin, hindi ka na makamulat ng mata mo, di ba? One of these days, hindi mo lang alam. Tapos wala ka man lang thank you sa Kanya, wala ka man lang sorry, ganon. Ang corny ko, oo tama, ang corny ko guys, pero totoo lahat ito. Hindi ako nagmamagaling o hindi ako feeling Christian. Naturuan lang ako ni Pastora Sandra at Pastor Baagen ni Pastor Norman. Hindi mo dapat ikahiya ang Panginoon. Sa kasi yung nagbibigay sa'yo ng buhay everyday, nagbibigay ng pagkain everyday, nagbibigay ng sahod everyday. Actually you are working for it, pero God bless you. Bago ka palang pumasok doon sa trabahong yun, God is blessed talaga. Bago ka palang pumasok sa trabahong yun, na-bless ka na ni God dahil alam niyang pangangailangan mo. Now, it's time for you to turn back, to pay back Him. Lahat ng niya, lahat ng kabutihan niya. Kaya yun, eto nga, sabi nga na sa Matthew 11 verse 28, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you the rest." So, ibigay mo na sa Kanya lahat ng problema mo. Nade-depress ka na. Ito pa. Nade-depress ka, ang stress ka na, ang dami mong problema, di ba?
Gumuho na yung mundo mo. Wala ka nang lalapitan pa, wala ka nang kaibigan, wala ka nang pamilyang lalapitan pa. But God is still there for you, guys. Ayan, sa mga nagbabalak na yun, papakamatay ako. That is the best choice, guys. Try to ask God. Try to talk with God. Ayan. Yan ang best example ng Matthew 11 verse 28. Diba? Kaya kung sino nagkakaroon ng problema dyan, guys, ito yung pinaka the best. At saka hanapin nyo yung Facebook ni Pastor Norman Baagen. Yan sa Facebook account niya. Try nyo lang na mag-open up sa kanya para mapakinggan kayo at ipapasa niya kayo dun sa kinuukulan kung sino man yung attendant nila ng psychiatrist o magko-comfort sa inyo. Mga taga-Nagilian, mostly taga-Nagilian, ang mga La Union, of course. Kasi nasa Acts lang sila. Ito yung mga natuturo sa akin noon, kaya natutunan ko at sinishare ko sa inyo. Kasi ayokong ipagdamot yung word ni God. Ayoko ipagdamot talaga. Kung ano natutunan ko, ano nagagawa ko ngayon, dahil sa kanila, dahil sa Kanya. Okay? And then, next verse, yung Matthew 7 verse 7, ask and I will give to you. Seek and you will find. Knock the door will be open to you. Ayan. Diba? Yung sinasabi ko kanina. Kung sinong kakatok sa Kanya, ipagbubuksan niya yan. Hindi madamot ang Panginoon. Promise. Hindi madamot ang Panginoon. You pray. You talk to Him. Diba? Para kang baliw. Para kang baliw na nagdadasal ng mag-isa. Para kang baliw na nagsasalita harap-harapan ng mga mamaraming tao. Ako hindi ko kinakahiya na magdasal sa harap ng maraming tao. Most of birthdays that they invited me, ako yung lagi sa prayer. Uy, Sir Ace, ikaw na sa prayer. Uy, Kuya Ace, ikaw na sa prayer. Uy, Ace, ikaw na sa prayer. Mas magaling ka magsalita. Mas magaling ka. No, hindi ako magaling magsalita. Ang pagsasalita na pakipag-usap sa Panginoon ay galing sa puso yon. Hindi lang galing sa memorize mo na siya, yung prayer na everyday mong pinipray, kung san-san mo narinig. Ito, wala akong pinapatama yung religion kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang superstitious, may kanya-kanyang beliefs. But I believe in myself na direct akong nagsasalita at mananalangin sa Panginoon, at God will grant all lahat ng pangangailangan ko, lahat ng sinasabi ko, lahat ng hinihiling ko, basta as long as in the right time. At saka will ni God. You cannot blame God actually na God, binagyan ng iPhone 10, God, hindi mo binagyan ng iPhone 11, God, gusto ko ng MacBook. Ang tanong, kailangan mo ba yun ngayon? Ang tanong, anong gagawin mo doon? Ang tanong, deserve mo ba yun? Ang tanong, nagpa-pray ka ba lagi sa Kanya? If you are just praying for your wants, please don't do that. Okay? Hindi yun hindi makatarungan na magpa-pray ka lang kung kailan lang may gusto ka, mag-pray ka lang kung kailan gusto mo. That is very wrong. So once you pray, wholehearted yan. Dapat ka, talagang gusto mo, alam mo yung pag-usap sa Panginoon. Sobra. Very powerful. Ayan ang gusto kong sabihin. Ito, Easter Sunday ngayon. Huling pagkabuhay ng Panginoon, dapat we have to pray. We have to say thank you. Kasi he rose again. Diba? Ayun, yun lang ang gusto kong sabihin. Then let's go to the Matthew 4 verse 4. Jesus answered, "It is written,
Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Okay, let's go to this topic. Ayan, sinasabi ko. It is written in the book of Matthew 4 verse 4. Man shall not live on bread alone, but even word that comes in mouth, or every word that comes from the mouth of God. Guys, kung physical na pangangatawan natin ay napapakain natin para maging malusog, maging malakas, maging mataba. Ayan. Yung utak natin, ano pinapakain natin dyan? Libro, computer, social media, para magkaroon tayo ng utak. Yung utak natin, ano pinapakain natin dyan para maging matalino tayo? Siyempre, pupunta tayo ng school, magbabasa tayo ng libro, diba? Ako, ayan, mahal ako may nasasabi ngayon kasi nag-aral ako, kasi may mga narinig ako. Paano mo mabubusog yung pangangailangan mo? Bibili ka ng mga gamit mo, napakamahal-mahal, grabe, 7,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 500,000 to 1 million. Gusto ko ng car, gusto mo na masatisfy yung wants mo, diba? Tama, di ba? Yun. Ngayon, yung spiritual life mo kaya, sa social life tapos na, physical tapos na, emotional tapos na. Yan, emotional mo. Kailangan ko mag-jamming. Ayan. Punta tayo sa kaibigan ko. Party tayo. Gimmick. Buti nga sa gimmick, di ba? Nakakapunta ka. Every Sabado yan, alam ko yan. Friday, Saturday, hindi ako nagmamalinis kasi na-try ko na rin yan. Diba? Na-try kong uminom, na-try kong nagyosi, na-try kong nag-party, na-try kong nag-wasted, nagsusuka, kung saan-saan. Ayoko magmalinis, pero totoo yun. Diba? Yung social life mo nga, di ba, napapakain mo nga siya. Pa-party ka, kung saan ka pumupunta, kaibigan dito, kaibigan dyan, birthday dyan, kung ano-ano rason mo sa bahay nyo, makalabas ka lang. Tama. Diba? Brainless daw ako. Ayan, sinasabi ko. Ngayon, paano naman yung spiritual life mo? Magpe-pray ka lang pagka kailangan mo siya. Kung everyday nga kailangan mo ng alak, di ba? Kung every other day nga kailangan mo uminom, di ba? Kasi sabi ko, hinahanap yun ang katawan mo. Totoo. Everyday nga gusto mo kasama yung mga kaibigan mo, di ba? Totoo yan. Kasi gusto mo masatisfy yung wants mo. Social life mo. Kailangan mo satisfy. Kaya pumupunta ka kung saan-saan. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Guys, tanungin mo yung sarili mo. Yung spiritual life mo, kamusta? Napapakain mo ba? Napapakain mo, guys? Dude, Baros, napapakain mo ba? Yabang ko, no? Diba? Aminin man natin o hindi, nowadays, halos nakakalimutan natin siya. Halos wala nga tayong time magsimba, diba? Yung Sabado, Linggo, instead na pupunta ka sa church para mag-practice, punta ka ng church para makipag-Bible study, makipag-prayer meeting, tapos biglang merong may birthday. Ayan. O kaya biglang merong inuman, diba? Tapos pipiliin mo pupunta ng, aminin natin o hindi, totoo to, kasi I already tried it. Ayoko magbalinis. Mas pipiliin natin yung pupunta pa tayo ng birthday para magpag-inuman, para magbuyat sine, basta para manood ng sine, para mag-shopping. Buti nga nakapag-shopping pa tayo, kamahal-mahal, di ba? Yung tithes and offering natin sa church, di pa natin nagagawa. Nakakalungkot isipin, pero totoo. Ako, hindi ako nagmamalinis ulit, sinasabi ko, nagagawa ko yun, promise. Pero nagigilty ako
sobrang nagigilty ako. Kasi yung turo sa akin doon sa church, turo sa akin ng pastor tsaka pastora ko, hindi ko na nagagawa ngayon. Nagigilty nga ako eh. Kaya mas gusto kong bumalik sana sa church namin, pero nahihiya ako minsan. Sa bagay, hindi ko naman dapat magkaya kung gusto ko talaga, di ba? Kasi sigad naman ang pupuntahan ko doon, hindi naman sila, hindi naman yung tao. Ayan. Spiritual life mo, kamusta, dude? Kamusta? Di ba hindi mo na papakain? Alam mong dapat mo ipakain dyan. Alam mo ba? The Word of God. Yes, the Word of God. Wala kang ibang ipapakain, hindi ka gagastos. Hindi ka gagastos. Magbasa ka lang. Isipin mo yung mga sinasabi ng Panginoon dun sa Bible. Realize yourself. Do not blame others. Do not compare to others. Compare yourself to the Word of God itself. Hanapin mo yung sarili mo. Kapag nagbabasa ka ng Bible, i-compare mo yung sarili mo dun sa sinasabi ng Panginoon. Totoo yun. Actually, hindi ako magaling mag-preach. Hindi naman ako ganito. Pero natuturo lang sa akin kasi ginagawa ko to everyday kahit wala na ako masyado dun sa church. Actually, ginagawa ko to sa buhay ko eh. Ayan. Spiritual life. Yung mga nadidepress, mga stress, pagod na ako, ayoko na. Wala na akong kaibigan, magpapakamatay na ako. Tama. Masama yun, guys. Ayoko magpalinis again. Nagawa ko na rin yun. Yung gusto ko sana magpakamatay, pero pangit. Oo, hindi ko rin nagagawa kasi alam ko eh, ang iniisip ko yung Word of God. Nagbabasa ako agad ng Bible. Nakakalungkot nga lang kasi may mga tao talaga na depressed na. Ano nung ginagawa nila, iinom dito, inom doon, kung saan napapadpad, kung ano-anong ginagawa hanggang nabubuntis. Tapos sabi nila kasalanan ng magulang ko. Guys, do not blame your parents. Do not blame your parents. Blame yourself. Anong pinapakain mo sa sarili mo kung bakit ka nagkakaganyan? Wala ka kasing tiwala sa Panginoon. Wala ka kasing tiwala sa Kanya. O baka ayaw mo lang talagang magbasa. Ayaw mo lang talagang magpaturo. The Word of God is the best teacher of all. Ayun. Totoo yun. Sabi nga, di ka, diba? Bago ka pa lang ipanganak. Bago ka pa lang nagawa. Unang-unang nagmahal sa'yo, hindi ang magulang. Mahal ka na agad ni God. Kaya ka isinilang dito sa mundo dahil mahal ka niya. Ngayon sasayangin mo lang ang buhay mo. Dahil saan? Sa hindi binigay yung gusto mo, hindi binigay, nagkipaghiwalay yung boyfriend mo, girlfriend mo, pinagalitan ka ng magulang mo, may nagawa kang mali. Ano ba ang solusyon kapag nakagawa ka ng mali? Itatama mo, di ba? Itatama mo. Tama. Itatama mo siya kasama ang Panginoon. Ayun yung pinaka-the best, guys. Mga kabarots, mga nakikinig. Ang yabang ko ngayon. Oo, mayabang na kung mayabang. Pero totoo yun. Ang nagpapalakas lagi sa loob ko si God, Panginoon. Siya. Wala nang iba. Kaya sinasabi ko rin sa mga kabarots ko, sila JP, sila Maymay, Ian, si Moto, si Rovan, na guys, mag-church naman tayo. And I wanted them to invite in our church. Para ganyan, every Sunday, ganun yung gagawin namin. Magkipag-church, ganyan. May involve kami doon sa ministry ng church.
as a vlogger, ayoko lang kasi na vlog lang. No, ang gusto ko masasamahan niya ng word of God, masasamahan niya ng magandang gawain. Kasi ako nagsawa na ako sa mga kalokohan, nagsawa na ako sa katorpihan. Siguro nagawa ko na rin. Kaya ngayon it's time to pay back sa Panginoon. Ayan. So today is Easter Sunday, COVID naman. Kaya hindi ako makalabas. So ayan, ito lang yung verse na pwede kong iwan based on today na meron tayong crisis ngayon or crisis sa COVID-19 dahil biblical din tong nangyayari ngayon. Sa Isaiah 26 verse 20 in Tagalog, kasi na ko na rin to, nakita ko na, tapos nakaroute pa doon sa notebook ko sa sinasabi kong kalimutan ko tuloy, journal ko dun sa Bible. Ayun yung sinasabi ko, mag-journal ka guys, mag-journal ka lahat dun mo basa man nangyayari sa buhay mo. Don't need to read the whole book, kasi makakaya nun. Siguro pastors lang, siguro priest lang, siguro magbabasa. Pero yung i-base mo yung sarili mo, gawa ka ng journal at i-review mo siya kung ay naranasan ko na pala ito, paano ko siya na-overcome noon. Ito, bago tayo babalik doon, explain ko sa inyo. Isaiah 26 verse 20, sabi ito, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara nyo ang mga pinto, magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. So, COVID-19, sinasabi natin quarantine, KQC, AECQ, enhanced community quarantine, at saka yung lockdown na sinasabi. Napakasimpleng instruction ng government na sinasabi, stay at home. Pero marami pa rin mga kabataan ngayon sakit sa ulo. Diba? Guys, kung gusto niyo matapos lahat at malalagpasin natin yung problema ito, makisama tayo. Makinig tayo sa kinaukulan, makinig tayo sa government. Makinig tayo sa government. Kawawa yung mga frontliners natin, no? Tinataya nila yung buhay nila na hindi naman para dapat sa atin, di ba? Kung para lang naman sa family nila. Sa COVID-19 na vlog ko, di ba, sinabi ko sa inyo na instead yung family nila yung mga kasama nila ngayon at nagbabanding sila. Pero ang ginagawa nila, nandun sila sa hospital, nandyan sila sa labas, diba? Para magbantay sa security natin. Ang simpleng instruction, pakikisama lang sa kami, hindi natin nagagawa gaman. Diba? Ayun, basta yun yung sinabi ng Isaiah 36 verse 20, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang, isara nyo ang mga pintuan, magtago kayo hanggang hindi pa humupa ang galit ni Yahweh. Stay at home lang tayo guys, wala namang mangyayari, hindi naman hiniling ng Panginoon na lumabas tayo sa Bado Gloria, mag-swimming tayo, hindi yun. Walang sinabi dun sa Bible na yan. Siguro practice lang natin yun, kaya kagawian lang natin. Yung health natin, yung isipin natin guys. Biblical yung sinabi niya ng Panginoon, biblical yun. Kaya guys, ayun, yun lang may share ko for today. Dahil yun nga, quarantine naman at saka Easter Sunday ngayon, wala masyadong wala masyadong lumalabas. Nandito lang ako sa bayan namin, ay sa barangay namin, sa may Tawing Ilog lang. Nandito lang ako para magawa lang to. Actually gusto ko sana Easter egg, kaso nga lang social distancing na naman, mahirap yun.
baka mag-invite ako, baka ako pa sisisihin, di ba? Gusto ko sana magpa-games para dyan sa Easter Sunday na yan. Hunter eggs, mga ganyan, hunting eggs. Pero wag na. Next time na lang. Kaya ito na lang muna mai-share ko sa inyo guys. Makapulot man lang ng aral, ito na lang may bibigay ko sa inyo ngayon. Don't you worry, next time on my vlog, pagkatas na tong quarantine na to, pagkatas ng lockdown na to, mamamasyal tayo, ha? Mamasyal tayo, promise. I swear, I promise mga kabarots. Ayan. So ito yung sinasabi ko pala, yung ano, regarding on your journal, kung gusto nyo lang kung gusto nyo lang, pag gusto nyo lang. So ayun guys, kapag gusto nyo magkaroon ng journal, you can chat me on my Facebook, Ace Einstein Vistal, kaya Ace Ethan, makikita nyo na doon. Pwede nyo akong i-chat regarding on that, at gusto nyo magpatulong, basta guys financially wala muna kasi wala talaga akong pera ngayon. Siguro mga advices na lang siguro, kaya kung gusto nyo tanongin sa akin, I'll try to answer that as soon as possible. Pero kung mga iba, kapag nag-chat kayo, hindi ko pa nabasa o kaya hindi ako nakapag-reply, ganyan, so meaning to say I am too busy pa ako sa pag-edit, o kaya busy pa ako sa mga emails ko para sagutin yung mga yon. Then yan, maraming salamat mga kabarots, no? I-chat nyo na lang ako, and then subscribe. And yes, gusto ko po pala batiin si Dan Rick, yung aking coach sa gym, at siyang naggupit ng aking buhok. Coach, thank you, maraming salamat. The best ka talaga, you're the best coach ever Cheng. Ayan, for shoutouts, you can comment down below para may greet ko kayo sa aking next vlog. Tsaka kung ano pang gusto nyo sabihin, you can comment down below or i-chat nyo ako personally, dahil naka-link naman yung sa Kabarots page doon sa page ko. So possible na bababasa ko pa rin lahat yon. And sa mga challenge pa na susunod, comment lang kayo. Okay? Kung ano pang gusto nyo mga challenge, you can comment down below para magagawa natin. Maraming salamat Kabarots. Boom!